hindi dapat maging puppet ang ICI ng mga nagluklok sa kanila sa pwesto dahil Yeah, taong tama. bayan, mamamayang Pilipino ang Ang boss nyo. sahod sa kanila. Inuligsa din nito ang pag-atras ng ICI sa planong pagla-livestream ng mga pagdinig. Na sumama na siya. Jojo, sumama ka na please. Para sa ating mga kababayan. Sino kasi, Jojo? Ito ang hiling ko sa iyo. Sumama ka na. Para sa ating kababayan. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi ang updated sa ating mga video. Kahit i-livestream nyo pa ang investigasyon ng ICI, wala na akong maniniwala sa inyo. Pinaandaran nyo ang taong bayan, mga kasama. Pinaandaran nila. Oo, nung una, tinatago. Nung nangyari na yung umapoy dun sa DPWH, ngayon, livestream naman. Sino pinagloloko nyo? Nung una, ganda-ganda ng investigasyon sa Blue Ribbon, ang dami nyo sarswela, ang dami nyo mga pakwela. Dahil ba natago na ang ebidensya at na wala na? Ngayon, magla-livestream kayo? Kwento nyo sa unggoy, baka maniwala sa inyo. Ito hindi natin patatagalin. Bigyan na natin ito ng... ano ba yung balita ngayon? Ngayong araw ng Sabado, marami kayong malalaman. Meron nga dyan yung kay Tatay Digong, nanalangin. Naku po. Hindi na natin sasabihin. Kilala nyo naman kung sino sila. Nategay. Nanalangin. Wala Mas nauna pa kay Tatay Digong. Yan ang hirap. Pag pinapanalangin nyo na... eto na, meron dito mga puppet ng ICI. Sino-sino ba yung mga puppet na yan? Marami hong mga ganap, marami ang nangyayari na ngayon. Minsan hindi na ho napapakita. Minsan umaasa na lang sila doon sa nabibidyuhan at kinukuha. Tapos ngayon, kukwentuhan nila. Maraming ganun. Senator Cayetano, nagbabala sa systematic attack ng Senado. Sabi ko sa inyo, mga senador na ang binibira. Lalong-lalo na itong, biruin nyo tagapagsalita nila ngayon, Ombudsman. Ombudsman. At umuugong na balitang ko, yan ang malalaman natin. Yan ang malalaman nyo. Sino-sino, at ano ang babala. Naku, yan yung problema na yan. Pag hindi ho naayos ang yung mga pinaplano nila na pandodorobo, hindi na reforma, yung ibang galit, sigurado. Ito ang katunayan nga yan, meron na ako nakitang video. Lumuhod pa ang isang gobernador para hikayatin o para piliting sumama. Hindi ko alam kung sino Parang may binanggit siyang Joe Papakita ko sa inyo maya-maya. Samantala, eto muna tayo. Ipasok natin to. Mo pa yan, tila baga doubtful pa rin din. Kasi, bakit ganun? Nung unang katanungan dyan, bakit ngayon na natapos na si former Speaker Martin Romualdez, tsaka daw ngayon lang ila-livestream. May mga ibang nauna, katulad yan, dahil kulang din sa kapangyarihan, pwede yung mga diskaya ayaw nang makipag-cooperate. Pero sinasabi naman nila na hindi ito makakaapekto. So, yung full disclosure at full transparency, yun ang wala at tila baga kulang na kung saan yung timing na yung inaantay ng taong bayan ng mga personalidad o mga tao, tila baga hindi umaayon doon sa desisyon nilang buksan ng buo yung pagdinig. So, kung talagang legitimacy rin lang din at mawin yung kumpiyansa ng taong bayan at talagang walang itinatago, maganda sana na maanyayahan at bumalik si former Speaker Martin Romualdez at madinig ng taong bayan ano yung napag-usapan, ano yung tinakbo ng investigasyon nang ipatawag ito. At hindi lang yan, ano na ngayon din yung nangyari kay former Representative Zaldico. Ang tagal-tagal. Ano ang effort na ginagawa upang mapabalik siya sa ating Wala. So, yun yung mga katanungan. Ang nakakalungkot dito, kasamang Edmar, habang tumatagal, papatong, nagsasanga-sanga yung issue, pero yung mga taong dapat mapanagot, which is yung basics na kitang-kita naman yun nga, very simple. Membro lamang lahat ng Bicameral Conference Committee, ipatawag mo yan. Mag-plot kayo at ma-identify mo anong distrito na may pinakamalalaking budget o may mga malalaking budget. Yan pa lang ma-identify mo na. Pero ang tanong dyan, bakit hindi ginagawa? At parang
out of focus yung pagdinig. Dito sa Senate Blue Ribbon Committee, bagamat hindi pa malinaw kung kailan ba magbabalik ang pagdinig dyan po sa Senado, pero after ng mahaba ng panahon, mag-isang buwan na ba, mahigit na bakante, actually may nilagay na acting pero wala namang hindi naman nagkaroon po ng hearing, pero ngayon ay bumalik ang sabi itong si Senador Ping Lacson. Tapos meron siya mga pronouncement na if ever siya, nung mga previous pan, if ever siya, talagang merong ano nakikita nyo po dito, Prof, kasi kung babasahin mo yung mga comment section ng mga artikulo ukol sa mga balitang ito, parang yung galit ng taong bayan nakikita natin, parang sabi na parang pinaglalaroan lang, yung iba parang parte ito ng either paglilihis o di kaya pinapatagal lang, mapatay lang yung issue kasi maraming mga nabulgar po sa mga nakalipas po ng mga pagdinig, Prof. Well, ito yung inaabangan ng taong bayan kung saan paano natin talaga makikita at malilid tayo dun sa totoong kaganapan at nangyayari. Ito ay welcome na development, bagamat talagang inaasahan natin na malaki ang magiging epekto o role ng Senate Blue Ribbon Committee kasi isang idagdag ko lang kasamang Edmar, yung pagbubukas din na ila-live stream na daw ng ICI yung kanilang pagdinig din. So this is a very welcome development para sa taong bayan kasi maaaring ibangga ng taong bayan yung pagdinig na nangyayari sa ICI at yun din yung nangyayari sa Senate Blue Ribbon Committee. Alam nyo, maganda yung investigasyon ng Senate Blue Ribbon nung wala pang nakikialam. Kasi ang yabang kasi itong nakabungit-ngit, itong nakakaupo na to ito si Bungit-ngit. Ang yabang eh. Di ba siya yung nagpa-imbestiga? O, imbestigahan nyo. Nakakahiya kayo, sabi niya. Ganun. Ngayon, inimbestigahan. Oo, pinapalabas yung mga dapat palabasin. Oo, nagbuo ng ICI. Itinago sa taong bayan. Yung apoy, nagliyab. Live stream na raw. Tumbok na eh. Sa konting panahon sa pag-iimbestiga ni Senador Marcoleta at ni Contemporo Jinggoy, tumbok na. Sa pagsasalita ng mga diskaya, natumbok din yung ibang mga kasabwat. Oo, yung mga pinaghahatagan ng pera. Ngayon, tahimik. Wala. Saan nakatuon ngayon? Sa drama ng balita na to. Di ba? Konti na lang ngayon. Ang ugong-ugong dito kay Balulong. Wala masyadong spark. Nataon na sa ICI na eh. Kasi dinaramahan eh. Di ba? Ngayon, meron silang paandar na ila-live stream. Kahit i-live stream nyo yan, kung kayo rin naman, ang bida dyan, at wala man lang. Totoo ba? Kakasuhan si Saldico? Ang unang makukulong? Asan si Saldico? Sige nga. Wala na yung tuon. Doon sa malaking isda. Wala na. Nakwentuhan na lang. Wala na tayo. Kaya nagagalit ang mga bata ito eh. Sumugod sila doon sa tanggapan ng ICI. At anong ginawa nila? Nangalampag. Kasi, kita nyo, gusto nila maging transparent. Halata na may pinagtatakpan dito. Kaya lumusob ito mga kabataan na to. Saan to? Sa BGC ito ha. Malapit ito sa market. Doon sila pumunta para kalampagin itong mga... Kasi kayo, wag na kayo magtakip. Kung pwede lang, pakulong nyo na. Pero hindi yung maliliit na isda. Wag nyo gawing kwentuhan lang ito. Ang hinahanap ng taong bayan, yung malalaking isda. Ipasok natin to para makita nyo. Naiinip na ang grupong People Search National Alliance of Disaster Survivors sa itinatakbo ng investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure sa mga maanumalyang flood control project sa bansa. Ayon sa tagapagsalita ng grupo na si Eupemia Doringo, halos 2 buwan na ang nakalipas mula ng buuin ito. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa itong napananagot. Nanggigigil na yung taong bayan. Bakit hanggang ngayon wala pa silang nailalabas na mga pangalan? At kung may mga pangalan man, siguraduhin nila na hindi lamang po ito sa papel nakasulat. Kailangan makita natin sila sa loob ng mga kulungan. Duda rin ang grupo sa pagiging independent ng komisyon. Hindi dapat maging puppet ang ICI ng mga nagluklok sa kanila sa pwesto dahil taong bayan, mamamayang Pilipino ang Ambos nyo. sahod sa kanila.
Tinuligsa din ito ang pag-atras ng ICI sa planong pagla-livestream ng mga pagdinig. Giit ng grupo na kung wala umanong cover-up, dapat maging ang mga matataas na opisyal ng pamahalaan na sangkot sa anomalya ay kasama rin sa panagutin ng ICI. Si Bongbong Marcos, lalong-lalo na, hindi siya pwedeng sabihin na wala siyang kinalaman. Yan. Siya ang pumipirma Yan. ng annual budget natin. Kaya Yan. nasa kanyang mga kamay ang pananagutan. Si Sara Duterte, matagal na. Ay, huwag yan, te. Matagal nang napatunayan na malaki ang Huwag yan, te. Tinginan nyo kami. O kung yung sinabi mong isa lang, yun lang. Pero yung si BP Sara, wala. Diyan ka nagkamali. Oo, huwag mo kami paandaran. Sinagot na ng COA. O yung amo mo. O sabihin natin amo mo. O yung amo nila. May napatunayan na ba? Wala pa. Si BP Sara, pinatunayan ng COA na walang anomalya. Sinabi rin ni Ombudsman Martires na ang confidential fund ay hindi dapat halungkatin. Magkano yung sinasabi mo, ate? Ito naman, ano na ako sa'yo eh. Ibig sabihin, bibilib na sana ako sa'yo, ate. Tapos binanata mo, ganon. Hindi pwede isama si BP Sara dahil si BP Sara walang dinorobo. Ano yung sinasabi nyo? 125 million. Sinagot na lahat. Oo, itong mga ito, yung mga nababanggit na pangalan, si Bungit-ngit, si Balulong at si Kolangot. May napatunayan na ba? Wala pa. Ang investigasyon nga, tinatago eh. Hindi tayo magkakaigin yan, ate. Hindi tayo batiin yan. Pag sinama mo si BP Sara, tuloy. Tanya sa taong bayan, bilyon-bilyon. Kaninang umaga, nagpumilit makapasok sa loob ng Energy Center compound sa Taguig City ang grupong People Surge kung nasaan ang tanggapan ng ICI. Bagyang nagkaroon ng tensyon matapos makipaghilahan sa gate ang mga ralista laban sa mga naka-duty na security guard at mga pulis. Nais ng grupo na mapalitan ang mga nakaluklok sa ICI at pumili mula sa leader ng iba't ibang sektor sa pamahalaan. Alam natin sa sarili natin, pag itong mga leader ng bawat sektor ang nakapwesto, hindi yan mababayaran, hindi yan pinipinpoint lang, hindi sila ang pinili ng mga nasa pwesto. Kaya gagawin nila ang pagpapanagot sa lahat ng sangkot dahil ang kanilang responsibilidad ay pakinggan ang boses ng kanilang mga miyembro. Nang hingan ng komentaryo ang ICI at Malacanang hinggil sa panawagan ng grupo, ito ang kanilang naging tugon. No reaction. We respect the right of people to free speech. Hindi po dapat siguro mainip ang ating mga kababayan. Naman, te. Saan mo na naman pinagkukuha? Sige na natin to kasi maraming na uumay sa'yo, te. Hindi ka bida rito sa komentaryo na nilalabas ni Aling Ledesma. Kaya si Senador Alan Peter Cayetano ay nagbabala dito sa mga sa systematic attack sa Senado. Di ba? Alam niyo naman ang systematic attack nila. Ibang klase. Akala nyo maganda. Di ba? Meron pa silang paandar. Inuuna yung Senador Villanueva, Senador Chis Escudero. Ngayon, siyempre, makakabahala naman. Halos lahat ng Duterte Block na-i-issue. Bakit yung sa mga yung mga bababahong senador? Mga babahong tirador. Bakit yun sorry. Di ba? Tuloy pa natin? Tuloy. Si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na target ng mastermind sa sunod-sunod na pag-atake sa mga senador na iligaw ang investigasyon sa mga nangyayaring katiwalian sa gobyerno. Posible anyang bahagi pa ito ng nabigong People's Initiative noong nakaraang taon na ang pakay talaga ay buwagin ang Senado. Nagbabalik sa report si Mea Corvera. Nababahala si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa anay nagpapatuloy na systematic attack sa Senado. Tinukoy ni Cayetano ang sunod-sunod na kontrobersiya na ibinabato laban sa ilang senador sa gitna yan ng mga investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects. Wala siyang pinangalan ng senador pero ang pakayaan niya ay targetin ng ilang mambabatas para iligaw ang tunay na investigasyon sa mga nangyayaring katiwalian. Ang liligawin tayo ng mga mastermind, di ba? Kasi nga, big news. Philippine senator, ganito. Another senator, ganito. Congressman, ganito, ganyan. Nadidistract tayo Napapainan tayo ng gusto.
Naniniwala si Cayetano na may mastermind sa likod ng mga pag-atake sa Senado. Posible anyang bahagi pa ito ng nabigong People's Initiative noong nakaraang taon na ang target talaga ay buwagin ang Senado. Ang mga nasa likod ng planong pagbuwag ng Senado ang nakikita niya ring mastermind sa mga nangyayaring pangungurakot sa kaban ng bayan. Matatandang isinulong noong nakaraang taon ng mga kongresista ang People's Initiative o Signature Campaign na layong amyendahan ang 1987 Constitution. Pero pagtiyak ni Cayetano, poprotektahan nila ang Senado bilang institusyon at hindi nila papayagan ng anumang hakbang tulad ng mga isinusulong na People's Initiative. I don't think there's one mastermind. I think it is a group of people who came together, maybe stumbling into it. We have some people in our minds, but we'd rather the evidence speak for it. The Senate President is not only the father of the majority, siya din ang tatay ng buong Senado. Diba? So pagka ang Senado na inaatake, o kahit member ng minority, kahit independent, pero foul, mali, ang mabubugbog yung institusyon. Pero dapat ito, administrasyon, oposisyon, nagkakaisa na yung mastermind ay makasuhan, makulong, ang pera mabalik at mabago yung sistema. May Corvera para sa mata ng Agila. Yun dapat mabalik, mabawi ang pera. Hindi pwede. May kwentuhan na lang dito tapos. Kaya yung mga bata doon nagagalit. Lumusob sila doon sa sa energy building. Energy building ba? Tama ba? Sa BGC. Galit sila. Isipin nyo ngayon lang sila gumawa ng kwento na sa publiko. Kasi galit ng taong bayan. Tapos anong comment nyo? Natural, mga galit. Tulad sa, meron nga umuugong na coup. Hindi mo kasi mapipilit yung mga retired o mga active na mga kasundaluhan o pulis na pilitin na kayo ang bida. Hindi. Sorry. Maraming galit sa korupsyon. Kaya eto mayroon na umuugong na naman ang posible na isang coup sa hanay ng militar. Alamin natin. Si DND Secretary Gibot Teodoro sa matutulad tayo sa gulo sa Myanmar kapag nangyari ang military junta. Ang AFP naman nakikiusap na huwag silang idamay sa politika. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Sumugod sa harap ng opisina ng Independent Commission for Infrastructure ang mga rallyista. Naghahanap sila ng pananagutan sa mga opisyal kasunod ng issue sa katiwalian. Patikim pa lang ito sa malawakang rally kontra korupsyon sa November 30, kung saan umuugong na naman ang planong kudeta at pagsasailalim sa Pilipinas sa military junta kung saan mga militar ang mamumuno sa gobyerno. Pero si Defense Secretary Gibot Teodoro nagpabala. Ekonomiya daw ng bansa ang matinding tatamaan ng ganitong balak. Hindi ka i-recognize ng ibang mga bansa. If i-freeze yung mga accounts mo, hindi ka maaring makipagnegosyo. Hindi ka pwede mag-remit. So, paano ka mabubuhay? Sabi nyo lang yan. Huwag nang ganun, Gawin nyo na lang yung trabaho nyo. Napapansin lang kasi ni Aling Ledesma dito. Bakit ombudsman, DND, puro salita. Puro ganito, pa-press-con. Diba? Hindi na lang nasasama, sabi ni Aling Ledesma. Nasasama sa politika. Sipin nyo nag-inspeksyon sa flood control. Naging inspektor na pala sila. Tapos, huwag daw isama sa politika. Sabi rito sa balita, bakit nakialam kayo sa pag-i-inspeksyon? Meron po ba kayo? Competent person po ba kayo para sa pag-iimbestiga? Inspeksyon? Oo. Hindi natin alam. Tanong natin yan mamaya. At Saldico, makukulong? Saan? Saan kaya makukulong ito si Saldico? Pero tuloy muna natin to. Buhay lang sa'yo, kukunting bansa. Isa na yung China. Nauna na naman si China. Kawawa naman si China. Kahit hindi kasali na China. China raw. China. Teodoro, maaaring mangyari sa Pilipinas ang sitwasyon na katulad sa Myanmar na nasa military junta. Pinatawan din ng sanctions ang Myanmar ng agawin ng kanilang militar ang pamahalaan noong 2021 dahil sa issue ng dayaan sa eleksyon. Exactly the situation. Mangyayari, sabi ni Aling Ledesma, kapag hindi na bago ang sistema ng gobyerno. Reforma. Sino ba na dapat bumaba? Dapat bumaba kung meron namang anomalya nangyayari. Maliwanag sa maliwanag . Isipin nyo ubos.
Mangungutang pa. Wala na nga nagawang project. O, sinabi nung inspector, si Negro, 60 ghost project daw. O, 60 ghost project daw. Wala na. Asan ang pera? Tapos hindi nyo pananagutin? Live stream na lang. O, ila-live stream na lang yung yung investigasyon. Eh, sino iimbitahan nyo dyan? Sino pa mapupunta dyan? At itong mga itong mga mag-iimbestiga, for sure, kilala nyo naman yan. Baka sila yung mga... Kaya ho, nagalit na itong isang mama o isang governor at hinihikayat na. Sino? Pasok natin. Naniniklod sa kanya. Wait lang. Ito ako ngayon, naniniklod sa kanya na sumama na siya. Jojo, sumama ka na please. Para sa ating mga kababayan. Sino kasi, Jojo? Ito ang hiling ko sa iyo. Sumama ka na para sa ating kababayan. Salamat po. Juan Cagayan. Si Governor Aglipa ito, Oo. Ngayon, meron siyang parang humihingi siya naninikluhod para sumama na. May sinabi siyang pangalan, Jojo sino kaya yung Jojo na yun? Meron ho ba kayong idea kung sino si Jojo? Oo. Parami na nahon Governor, parami na ng parami ho ang may nababalita nga, di ba? Hunta. Hindi nyo mapipigilan, talagang galit. Alangan ng mga itawan na nila yan. Apektado yung, di ba? Apektado na. Temo yung school, classroom. Ang target 1,000. Ang nagawa, 22. Kanino naman ibibintang niya? Sa Duterte na naman, kay BP Sara na naman. Yung investigasyon na idinadawit itong si Yap, kanino naman, malamang, sa Duterte na naman yan. Bakit hindi patawag yung mga nababanggit na pangalan, yung taga Quezon City, yung taga... Bakit hindi? Bakit 3 congressman ang idinadawit? Baka maalay ni dating Pangulong Duterte yan. Kaya ganun. Sisilipin naman, ipapatungkol na naman sa mga Duterte. Diyan sila magaling. Kabilang si Zaldico sa unang batch na mga posibleng kasuhan. Posible pa lang, sa Sandigan Bayan. Posible pa lang ito. Hindi pa sure. Diba? Pauwiin nyo muna bago nyo kasuhan. Loko nyo kami. Diba? Ang galing nyo talaga. Oo. Minsan sa sobrang kagalingan nyo, wala nang naniniwala sa inyo. Tuloy. Malapit ng isang pa sa Sandigan Bayan ang unang batch ng mga kaso laban sa mga dawit sa flood control scam. Kabilang sa mga posibleng unang kasuhan, si dating Congressman Zaldico. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita, si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, bukod kay Zaldico, sino pa mga posibleng kasuhan ng Ombudsman? Jiggy, ayon kay Ombudsman Boying Remulla, may mga congressman daw na posibleng isama sa mga kakasuhan sa Sandigan Bayan. Hindi pa raw niya tiyak sa ngayon kung may mga senador na madadamay rito. Sa ngayon, 8 kasong kriminal ang inihahanda ng Ombudsman na ihain sa anti-graft court at posible raw na ihain yan sa susunod na buwan. Bukod kay Zaldico, may mga opisyal din daw ng DPWH na maaaring kasuhan. Pati na rin ang kumpanyang SunWest na pagmamay-ari ng pamilya ni Ko na siyang kontraktor ng 289 million pesos na flood control project sa Oriental Mindoro. Matatandaan, Jiggy, na isiniwalat din ng mga dating district at assistant engineers ng DPWH na tumanggap din umano si Ko ng bilyong kickback mula sa mga flood control projects, bagay na itinanggi na ng dating kongresista. Pakinggan natin ang pahayag ni Ombudsman Remulla. Evaluate lahat yan. So, the soonest possible time. Basta hindi na kagaya ng dati na snail pace. Talaga ito. Talagang kailangan bilisan namin kapaspasan to. Kasi ganoon naman dapat Ang corruption, matagal na nangyayari yan. The deadline is yesterday, sinasabi ko lagi. Maraming nakalagay po ron na kakasuhan namin. Pero may mga congressman na kasama. Bakit hindi mo kasuhan si... Sige nga, bigyan nyo nga kami. Huwag nyo kami pandaran. Ibibigay ko lang ito hinamon ni Manong Chabit, nakasuhan mo. Bakit ayaw mo kasuhan? Minamadali. Ano minamadali?
Sampulan mo kung wala kang kinikilingan, Mr. Ombudsman. 'Di ba? Sampulan mo nga naman. At saka pag-usaping tawag nito, pag-usaping kolangot, balulong at bungit-ngit, wala, iba ang pahayag ng mama. Iba. Ano siya, parang matamlay siya sa pag-uusap. Oo. May kailangan tayong malaman pa diyan, tuloy. Jiggy, nakatakda naman magsampa ng kaso ang DOJ sa Lunes laban sa ilang personalidad na dawit sa 5 ghost flood control projects sa Bulacan. Kasama sa mga kasong isasampa ay malversation of public funds, falsification of public documents, perjury at graft. Jiggy? At Camille, pag nasampa na ito ng kaso na itong si Zaldico, ay kaya na ba itong mapauwi sa bansa? Yan, tanong. Jiggy, kung matuloy nga yung kaso laban kay Ko, ay hihilingin na raw ng ombudsman na kanselahin ang kanyang pasaporte. Hanggang ngayon, wala pang kumpirmasyon kung nasa ang bansa na nga ba si Ko. Naku, wala na. Si Ombudsman Remulla kung magpapasko ba sa kulungan ang mga dawit sa flood control scandal. Sagot ni Remulla, hindi niya yan maipapangako. Pakinggan natin muli ang pahayag ni Ombudsman Remulla. Ang intensyon, dapat dyan mabuti ang intensyon natin. Pabilisin natin para yung dapat managot. Hindi tayo magpapakulong kasi gusto lang natin magpakulong. Mali ho yun. Dapat po dyan, magpapakulong tayo nang dapat makulong. Nako, bend their low. Yan ang sabi ni Alan Ledesma. Oo, mahirap yun. Ibang klase. Hindi tayo magpapakulong. Mali. Mga dawi sa flood control project sa La Union at Davao Occidental. Sabi ko na Davao na naman ang pinag-uusapan. Gusto nyo bang malaman bakit at napunta dito kay kasi meron na ho atang pahayag Tingnan natin kung nagpahayag siya. May balita dito. Ito yung mga dawit sa flood control. Ito yung kakasuhan na congressman. Pasok. Tatlong kongresista nakakalagdag ngayon sa anomalya sa mga flood control projects. Diretsahan sila pinangalanan ni Ombudsman Boying Remulla. Kabilang dyan si Bulacan Representative Salvador Pleito, pati na rin ang magkapatid na sina Congressman Eric at Edvic Yap. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Sinampahan na reklamong graft at malversation of public funds ng DPWH sa Ombudsman ang mga sangkot sa maanumalyang flood control projects sa La Union at Davao Occidental. 8 opisyal ng DPWH sa Davao Occidental at St. Timothy Construction Corporation ng mga Diskaya ang inireklamo sa 96.5 million pesos maanumalyang ghost projects. 12 opisyal naman ng DPWH La Union at kinatawan ng Silver Wolves Construction Corporation ang inireklamo para sa halos 180 million pesos substandard at hindi tapos na flood control project. Person of interest ng Ombudsman sa proyekto sa La Union si Benguet Representative Eric Yap na may-ari umano ng Silver Wolves. Nagsilbering dating chairman ng House Appropriations Committee si Yap ang komite na muna sa pagbalangkas ng pondo. He divested from it a few years ago supposedly, but there's reason to suspect that he's still the beneficial owner of the company. So there's a clear case of conflict of interest. Hihilingin na ni Remulla sa Anti-Money Laundering Council na ma-freeze ang assets ni Yap. Wala pang pahayag ang kongresista. Wala pang pahayag. Tuloy. Sa kontrobersya, ang kapatid ni Congressman Eric Yap na si ACT-CIS Party List Representative Edvic Yap. Si Congressman Edvic Yap kasama si Bulacan 6th District Congressman Salvador Pleito ay tumanggap daw ng hindi bababa sa 70 million pesos mula sa mga Diskaya. Kasama sila sa pagkilos ng kontrata. Sila ay nakikialam at nakikiisa sa pagkilos ng kontrata. Bakit may bibigay yung kontratista ng 70 million papunta sa isang tao kung hindi dahil sa kontrata? Wait lang, sir. Boss, amo manager, ombudsman. Yung nadadawit na kilanta ng Diskaya, asa na? Bakit konti pa lang sila? Kung ito man ay totoo at hindi ugnay sa mga Duterte, good job yan. Pero kulang pa sila Kung ito man ay totoo at hindi konektado sa Duterte, ayos yan. Asa na yung iba? Nagtatanong ho lang kami. Kasi nagtataka kami, bakit 3? Ang dami nabanggit noon. May nabanggit na, Balulong. May nabanggit na Kulango. May nabanggit na taga Quezon City. Pang artista ata yun May nabanggit na taga Pasig. Asa na sila? Bakit hindi sila, hindi sila kasama sa cast ng, ng kwentong ito? Diba?
Yun ang mga katanungan. Totoo kaya? O isang political assassination ito? O kaya ay, anong tawag doon? Ano ba tawag doon? Yung pag-iinitan ka? Oo, yun na yun. Nasa dulo na kasi ng dila ko, hindi ka lang makita eh. Oo. Mahirap. Alam nyo bakit pag kayo napag-initan? Pero alam ko, CIS? Oo. Bakit dapat kasama yan yung Oo, yung tagapagbalita na maangas. Oo, 'di ba? Sila 'yun, 'di ba? Ngayon tirador na. 'Di ba? Sila 'yun eh. Bakit hindi kasama 'yun? Dati namang congressman 'yun. Bakit ito lang? Ang tanong. Baka. Siguro pag natumbok dito, may magtuturo, may ituturo. 'Yun ang aabangan natin. Kaya kung umabot ka sa video nito hanggang sa muli, paki-like and share. Bye-bye!